Ayun, security. Easy na. Parang manalang 20 ah. Let it hang, hang. Magandang araw mga lods. Ito, pinicture natin si Tweety dahil magbabakasyon siya, kaya siya muna ang bidang ngayon. Papakita natin yung totally yan mga lods. Nandiyan pa yung mga inakay niya, nangingitlog na. Kaya nung ibababa ko yung mga isang linggo lang yata o wala pa, gulat ako may inakay na, kaya ayun, na kaagad yung inakay niya. Nung nakita ko, dalawa yata. Mabilis yung ibon na to, mapakasipag. Kaya tinatansya ko lang yung araw. Alternate naman yan mga lods yung pagpisa. Ayan, na si Tweety. Yung mga ilang panahon niya, ipapakasyon natin yan. Tapos mga lods, hindi ko lang kung ano yung ipapalit ko dyan. Ayan Ayan yung bilis ka agad. Itong araw na niya yun, dahil bihira ko lang siyang silipin mga lods. Pitik-pitik ko lang para hindi siya makabala. Totally, 4 na yan yung isa. 4 pa, hindi na kasi hindi ko tinitingnan. Pero napansin ko may 3 pa. Mga common naman niyang yung casual niyang binubuga. 6-7. Yan. Kaya napakagandang ibon nito. At sinisipat-sipat ko yung mga alaga natin kung sino yung ipapalit natin kay Tweety. 10 days na yan mga lods. Totally pati yung isa, yung puti. Yan, mapipicture din natin dyan, puti. Kaya lang hindi, basal eh. Alam ko 5 yung itlog nun, pero parang 2 o 3 lang ang pipisain nun. Kaya di natin si Tweety, laki-laki na yung mga inakay niya. Nagmamadali yata ang magbakasyon. Bilis lumaki ng mga inakay eh. Pakasipag na ibon nito mga lods. Hindi ka man lang mahilip sa kanya. Sa susunod kasi mga lods, ang gagawin natin yung lalaking size. Ayan mga lods, ito yung si Whitey. 5 itlog na ito eh, pero ang 2 lang pipisain. Sana madagdagan. Kasi basal pa lang ito mga lods. 2 nga lang. Malay natin, may mapisa pa dyan. Okay, may tinapon na siya mga lods eh. Hinagis na niya, tapos tinignan ko, bugok yung itlog. Ito naman kay kay Rainbow, kay Blue. Ito mukhang isa lang ang pipisahin niya eh. Alam ko 4 ang itlog na ito, mukhang tinapon na yung isa. Siguro alam naman natin mga pag tinapon niya, namimisa naman, sabihin wala yun, walang similya, ganun, bugok na yung itlog mga lods. Ayan mga lods, mapapansin nyo parang bluish sila kasi tinakpan ko na ng yung lona. Nilagay na natin ng lona na makulay light blue kasi medyo ulan-ulan na, napansin ko napupuno ng tubig yung mga kainan nila, kaya sabi ko kasi tagpi-tagpi lang yung mga lods kaya ayan, ito buo na siya, kaya okay na yung mga lods.
Mabalik ako doon sa mga hybrid natin mga lods. Ang ipapalit ko siguro kay Tweety yung big size. Titingnan ko kung ano yung magandang ipera. Yan ako na. Totally, meron pa palang alala ko. Si Aul tsaka si Batik yun. May inakay pa rin yun. Hindi ko lang Pag binibidyo ko, kinukuberan kaya hindi ko mapicture ng maganda kaya hindi ko na Pero na rin, yung mga anak niya, alas laki ng kay Tweety. Tapos sa baba naman, si Marites, kinaampong ko na kay yung mga anak niya. Kay Yellow, saka kay Pia. Kasi parang may irritable siya. Kasi yung anak niya, ang ganda pa naman yung rainbow na blue. Nakita ko sinasaktan niya kaya maingay kasi yun yung inakay na yun naiirita siguro. Kaya napapansin ko lagi nag-aaway itong mag-asawa na to kaya inano ko muna. Pinahinga ko na. Total pwede nang iwala yung mga inakay. Malaki na yun, binigay ko kay kay Yellow tsaka kay Pia. Ayun, inano ko muna, inalis ko sila, binaba ko. Lagay ko sa flying kit sa baba. Tapos kumuha ko ng kapalit. Parang cinnamon yata yung nakuha ko. Hindi naman solid na cinnamon. Yung pagka cinnamon. Tapos green na anak din niya ni Marites. Kamukha niya pero lalaki. Kasi ang ipapares ko sana mga lods para sobrang laki yung ibon. Kasi si Marites budget yan Tapos yung anak niya, sinlaki niya rin. Hindi parisan ko sana silang dalawa. Ang problema, irritable talaga, nangaaway. Kaya sabi ko, baka mamaya mapatay pa Kaya kumuha akong bago. Yung anak ni Marites na lalaki. Tapos kumuha akong anak ni ni Batik. Saka ni Aul yun, yung pinaris ko. Parang yun mga lods, ang pinaris ko. Parang marami siyang kulay sa tiyan. Parang sapin-sapin. Maganda siguro yung labas na tapos kulay green na na may pagka-blue green. Tingnan natin kung anong magiging nila. Tapos yung rainbow na green tsaka yung opaline na spangle. Ayun, inano ko na. Hindi ko pa tinitingnan yan Kung may itlog na, babayaan ko lang. Pag hindi na masyadong naglalabas yun, baka naglilimlim na yun. Kaya babayaan ko lang. Hindi ko tinitingnan. Kaya ang magiging bagong breeder natin yun. Bagong breeder yung rainbow tsaka yung blue na pares. Yan. Tapos itong pinaris ko ng isang araw. Anak ni Marites. Tapos itong rainbow green saka yung opaline na spangle. Yun yung tatlo yung bago natin at saka pala si puti na may sisiw na. Totally yung bago natin may inakay na kaso mukhang dalawa, isa lang. Okay na at least na first time namisa sila. Gano'n naman talaga. Swerte tayo at meron. Kaya bali, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat yung bago nating breeder. Ngayon, pang 5 siguro kung papalitan natin si Tweety. Pero ilang linggo pa yan mga lods. Abutin pa ng 1 buwan. Siya yung huling-huling kakalasin natin. So bali ang may iwan na original na breeder natin si Aul, si Pia, yan, yung pares na yan. Tsaka si Yellow. Hindi, tama, si Aul tsaka si Batik. Yan. Tapos si Yellow tsaka si Pia. Yan.
Dalawang pares na yan. Yung yellow, tsaka si batik. Yung bagong huling ano, mga luma na huli nating naanuhin niya. Kasi nagbubuga pa sila tsaka bago pa yung mga lots. Nakailang buga pa lang yan. Kaya sa mga susunod siguro mga lods, kung suswertihin, mas magaganda yung mga kits tsaka mas malalaki. Kasi ano yan eh, yung mga pinaris ko, mga anak ni Marites. Kasi si Marites budget yan eh. Kaya ano yan, maganda yung labas niya mga lods. Anak ni Marites, tsaka anak ni ano, ni Owl, anak ni Pia, yung dilaw. Ngayon yung mga pinaris natin. Kaya puro ano na yun mga lods, puro mga good size na. Tapos kung ipapalit natin si pagdating ng araw si Tweety, puro matagal bago natin ibalik. Kasi mga anak ni Tweety ano eh, maliliit. Baka ang gawin ko sa kanya ano, mag-ano ako, yung parang paampong ko, gagawin natin siyang foster parents. Kasi mahusay siyang ano eh, mahusay silang pag-alaga ng ano, ng blue, yung queen. Kaya pag medyo may naglolo kong ano rito na halimbawa may naglolo ko na umiitlog, pero kasi parang yung gagaya ng ibong ko, no? Fertile naman pero ayaw limliman. Yun, baka ang gawin natin pag may mga ganong lumabas na breeder, ibabalik ko si Tweety pag nakapahinga. Gagawin natin siyang foster parent mga lods. Ang papipisa lang natin sa kanya mga isa, dalawa lang sa kanya, tapos puro ano, puro iba yung itlog ang ano. Kasi kaya niyang pumisa mga lods ang 7 hanggang 8 eh. Kaya niyang ano yun yan, buhayin. Kaya pag may mga loko-lokong ano, ibon na hindi marunong mag-limlim, yun ang gagawin natin mga lods. Tatrabaho natin kay ano, tatrabaho natin kay Tweety. Yan lang mga lods. Sa mga susunod na siguro mula ngayon mga loobin, mula ngayon mga 3 months ano ba ngayon, February, March, April, May. Yan, hanggang papasok na dyan mga lods. May mga kits na tayong ano, magaganda at malalaki. Ganda kasi tingnan pag ang kits ano, malalaki. Kasi pag may bumibili, naiiwan lagi mga maliliit eh. Eh mga maliliit, nasasama yan sa kultuhan. Hindi sila pwede sa mga pares-pares lang na bumibili. Naiiwan sila. Although ano naman mga lods na testing ko siya. Isang maliit, tapos paparisa ko na malaki. Paglabas ng anak, good size siya eh. Kaya okay pa rin. Kasi magaganda sana yung mga anak niya eh, pang rainbow eh. Saka may paglabas niya pwedeng pares na rainbow eh. Anak ni Tweety. Problema liit. Mapapansin ka agad sila ng bumibili liit. Ano, kakaiba yung liit nila, talagang common na common. Kaya kasi kaya lumalabas na maliit kasi nga yung mga alaga natin may halong budget kit, lahi ng budget kit, kaya malalaki. Eh pag magkakasama mapapansin sila mga lods. Kaya siguro para mawala yung mga maliliit, gawin na lang natin foster parents sa susunod si Tweety. Yan na lang mga lods. Yan mga lods, parang ano, lalo lumuwag yung cage natin kasi inangat ko eh. Nalagyan ko pa nga tukod dyan para ano, hindi pumondo yung tubig pag umulan. Kasi kailangan yung hindi mabubutas yung lona.
Kaya gagawa ako ng ano. Pag tinukod ko siya, parang istansa na hindi matutumba. Pwedeng alisin, pwedeng ibalik. Hindi nakafix para ano. Yung tubig mga lods, hindi napopondo kasi tinesting ko kanina eh. Kaya ko lang nilagyan na ng lona kasi umulan. Mapuno ng tubig yung pagkain nila. Puro sapin-sapin lang kasi. Kaya yan, tingnan yung mga lods. Diba? Ano siya, maganda na sa tingnan. Para lalo lumuwag yung cage. Tapos light pa yung light pa yung lona. Sana tumagal. Sinakop ko na nga dito hanggang sa may kasi na gano'n na rin ako pag umuulan. So papakain ka, hindi rin ako mababasa. Okay lang na kasi may araw naman mga lods eh. Kaya ang araw nila sa umaga na lang. Ito, pagdating ng hapon, meron din dito mga lods. Kita nyo, parang bluish sila kasi, tama, bluish kasi sa lona yan mga lods. Lalong umalwa yung nila. Wala nang nakapatong na papan. Inangat ko. Yung mga lods. Happy yung mga hits natin. Parang kasi pag nakatapato, parang suko. Saka hindi ko nakikita kung may yan, mga pustik na daga. Nakikita mo yun. Kung nakaangat yung lona, kitang-kita. Nakapatong, hindi. Parang naka-slant. Pa-slant ko yan. Pero sa ngayon, pinaglalagyan ko muna siya ng mga kahoy tsaka mga bakal-bakal para hindi mulan man hindi popondo. Para makita ko. Baka bukas, testingin ko ito. Tingnan ko kung saan yung lagyan ko ng tukol, tapos testingin ko siya mga lods. Makita natin kung at least umulan man. Mamaya, makita natin may swimming pool na sa ibabaw. Kaya kailangan habang may araw, ayusin na natin mga lods. Kasi dapat yan sa labas sana. Ang problema ng mga pusa, mga taihan. At least yun may pag tumapak sila parang lumulubog kaya hindi sila makukomportable doon. Tapos tutusukin ko pa ngayon ng para umangat. Kaya lalong hindi na komportable pusa dyan. Kasi wala pang nangas na pusa dyan. Kasi sa gabi hindi naman yung pusa. Hindi tumatambay rin. Sa bubong sila tumatambay. Bihira. Ayan mga lods. Susunod na araw. Ayusin natin muli ang ating feeds mga lods. Ayan mga lods. Dito muna. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.